Hello po mga ka-tech farm, no? Good evening po. Ngayong araw po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ba ang tamang pag-parallel ng tatlong batteries. So, ang gamit ko po ay yung ating LV Topsun na 55Ah gel battery. Dumating na po kasi yung ating pangatlong battery. Yun po ay nung nakaraang linggo lang, siguro nasa ika 5 days na po nung pangatlo nating battery, no? Kaya pero bago ko siya i-connect doon sa ating existing na battery system, ang ginawa ko po muna ay nagparallel po muna ako sa kanila para po mabalance po yung kanilang mga voltahe bago po ito gamitin or i-charge dito sa ating MPPT controller. Okay, no? So meron po tayong tamang pamamaraan ng pagpaparallel ng tatlong batteries. Mahalaga po ito dahil upang maiwasan po natin ang hindi pantay-pantay na charging or discharging ng mga baterya. Kasi posible po na kapag po nag-charge tayo ay maunang mapuno yung isang battery at yung isa naman ay hindi pa siya ma-full charge kaagad. So ang mangyayari po nun, yung na full charge na battery ay papasahan niya po ng energy yung hindi masyadong mapuno na battery. Ang nangyayari po nun ay nag-overwork po yung isang battery at yung battery na po yun ay posible pong masira kaagad. So yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan po natin ang tamang pagparallel ng ating mga batteries. Okay mga ka-tech farm, ipapakita ko na po sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung aking pagparallel sa tatlong battery. Okay, ayan po siya. So, ito po yung tatlong battery. Ang isang battery po ay 55Ah. LV Topsun po ang kanyang brand. So tatlo po yan. Ito yung pinakaluma. Tapos ito yung pangalawa kong binili. Ito yung pangatlo. So ang kakailanganin mo lang dyan mga ka-tech farm, itong gantong wire. So sa dulo nyan, ito kailangan mo ng ring connector, 50 amps. Pwede rin 40 amps, pero mas maganda kung mas mataas yung amps, no? Kaya yun. Ito sa bawat dulo ng isang wire, kunwari ito, lalagyan mo ng ring connector. Ayan, tapos gagawa ka ng tatlong pares, isa sa negative, isa sa positive. Okay? Tatlong pares yan, dapat magkakapantay-pantay or same yung haba nung mga wires. No? Kunwari ito, magkasing haba yan neto dito, tapos ito namang nakabaluktot, kung i-straight mo yan, magkasing haba din yan dito. Mapapansin nyo dito sa gitna, kinonekta ko silang lahat. Ito yung ito yung unang battery, ito yung nasa gitnang battery, at ito yung nasa kabilang dulong battery. Tapos yung dalawa naman, ito yung sa MPPT controller, ito naman yung sa inverter. Ayan, mapapansin nyo yan. Tapos pinag-isa ko sila gamit yung gantong screw. Kailangan mo lang ng nuts and bolts. Ayan, ilalagay mo yan, may butas kasi yan, di ba? Ring connector. Tapos sa kabilang dulo, ito yung maglalak yung nut. Okay, ayan. Tapos sa positive, ganyan din. Ito mapapansin nyo dito sa may dulo, ito yung parang voltmeter ko, kasi wire ng voltmeter yan. Ayan. Okay, tapos mahalaga na hindi mag-contact yung itong dulo dito sa gitna, kasi kapag ka nag-contact yan, dyan shortcut yung voltahe kasi. Ang mangyayari niyan, parang dito ka unang nag-charge. Okay, ang ginagawa kasi ng iba, pinaparallel nila lahat yan, tapos dito na nagko-connecta sa dulo. Wag po ganun, kasi kapag ka ganun po ang ginawa nyo, ito po ang unang magpo-full, ito yung magiging last kasi sila yung pinakamalayo sa wire. Tapos ito, pag na full na, syempre nakaparallel, kakargahan niya itong dalawa ngayon. Pag kinargahan niya yan, overwork na siya kasi nagcha-charge pa siya,
Tapos nagbibigay din siya ng energy dito sa dalawang battery. So kawawa ito, 'di ba? Kaya mahalaga na pantay-pantay ang kanilang wires. Tapos iisa lang yung pinagkokonektahan nila dito. Ito yung parang center nila talaga. Ay, natanggal yung ating, iniipit ko lang kasi yan dito, no, iniipit ko lang. Anyway, dapat basta ang tatandaan nyo lang, sa tatlong parallel connection na battery, dapat pantay-pantay or iisa lang yung kanilang pagkokonektahan. Tapos yung kanilang mga wires ay dapat pantay-pantay po ang haba. Same, negative and positive, ganyan din ang gagawin nyo. Yun lamang po ang pagko-connect sa ating mga battery. So sukatin natin kung ilan nga ba mga voltahe bawat cells para malaman natin kung pantay-pantay ba talaga ang kanilang pag-discharge or pag-charge. Ngayon po, wala po kasing araw ngayon, so wala tayong charging. Meron lang tayong inverter dito. Ayan, nagpapagana ng ating ilaw. So i-check natin yan kung yung mga voltahe ba nila ay pantay-pantay. Okay? Okay mga ka-Tech Farm, sukatin na natin yung voltage ng bawat cells or ng ating battery. Okay, unahin natin dito yung dito, pinakauna na battery. Ayan, 12.36. Dito naman po 12.36. Doon naman sa kabilang dulo 12.36 din. Ayan. O, di ba pantay-pantay lahat ng kanilang voltahe. Dahil nga po maganda ang ating wiring, pantay-pantay ang ating wires. Ang daloy ng kuryente ay pantay-pantay po lahat. So wala po tayong magiging problema sa ganun. Kaya simple lang naman ito mga ka-Tech Farm, no. Lalagyan mo lang ng O-ring, gawa ka ng tatlong wire, at mahalaga din na malalaki yung ating wire. Ang sukat pala nito ay nasa battery cable natin ay 1/16 mm. Maganda din na dapat makapal ang ating mga battery cables, dahil nga po para wala tayong losses, kasi mababa lang ang voltahe nito, 12 volts. Kaya kapag tumawid yan sa wire, tapos manipis yung wire mo, may voltage drop talaga. Kaya maganda na pagdating sa wiring ng ating mga batteries, maganda na makakapal ang cables. Tapos yung cable na papuntang, kunwari ito, papunta to ng MPPT controller, ito po ay dapat mataba rin para mahaba-haba kasi yung kanyang tatakbuhin. Kaya para maiwasan ang voltage drop ay kailangan mataba ang cable. So from battery to breaker, ayan, kita ko lang. Ayan, so from battery to breaker, ito, tapos ito yung wire nung papunta ng MPPT. Ayan. Okay, ang gamit ko pala po MR 1230 Powerkeeper 1230 series. Okay, yun naman po mga ka-Tech Farm, no? Maraming salamat sa panonood po, at nawa po ay nakatulong ako sa inyo at nakadagdag kaalaman kung paano ba magparallel ng tatlong batteries. Okay, next time naman po, kapag nadagdagan yung ating battery, parallel naman po ng ating apat na battery. Okay, yun naman po mga ka-Tech Farm, maraming salamat po.